Top 10 Bragais Photoshoot para sa Miss Universe Philippines 2024. So, eto na yung summary. Magkakaroon kayo ng idea kung sino na yung mga pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, hindi na ako magtataka kung meron na namang magmumura sa akin sa comment section or magme-message sa akin na mumurahin ako dahil hindi daw pinakauna yung favorite nilang candidate or bakit nasa huli yung candidate nila or bakit daw hindi number 1. So, ang pinag-uusapan natin dito is top 10. Wala akong babanggitin na number 1, number 10, mga ganyan. Okay? So, makikita mo talaga yung pinaka-toxic pageant fans dito sa comment section. Pustahan tayo. Meron at merong toxic na naman dito. Ang Bragais Photoshoots, ayan o, makikita nyo dyan na isang sponsored na photo shoots wherein candidates will be wearing Bragais shoes. So, pinopromote nila yung Bragais na, ayan o, na heels. Tapos, ang eksena sa picture is that dadapa sila doon sa glass panel na makapal na glass panel and then magpo-post sila. And then, yung cameraman is kukuha siya from below. So, parang ganyan yung eksena niya. Kaya, unahin na natin. Si Miss Taguig. Ayan, wala na naman magagalit dito kung hindi nauna yung candidates nyo. So, makikita nyo dito, the subject herself, Miss Taguig, Crystalline McGarry, na effortless. So, hindi halata na nakadapa siya dito. Tapos, yung gesture niya, hand gesture, organized. Tapos, walang distracting na angles na makikita mo dito. And then, the face, no, talagang hindi siya stressed. Very, alam mo yun, mesmerizing yung itsura niya dito. Dito naman tayo kay Baguio. So, dito, makakalapta mo ng nakadapa siya dito. It's because of ayan, yung palms niya, no? Yung kanyang dalawang kamay. Pero, hindi rin siya nagpapakita ng stress factor. Kaya lang, merong pinapakita si Tara na attitude. She's giving us attitude with that facial expression na instead na parang stressed ka sa position mo, parang, hey girl, parang ganun yung eksena niya. And then the body language, so okay din yung ginawa niya sa katawan niya, para siyang nakatayo lang, and nililito ka talaga. There is something about illusion na makikita mo dito. So, pak din kay Baguio. And then, kay Cainta Rizal, Stacy Gabriel. Isa lang ang nakikita kong word para sa kanya to describe this photo is class or classy, na yung parang alta-altahan ng eksena niya dito with all the overall get-up niya dito, hair and makeup, tapos yung gamit, yung suot niyang damit, and then syempre, yung heels, o diba? So, napaka-classy niyang tignan dito and malinis tignan. Amazing din kay Bulacan, no? Makikita mo dito. She transformed herself as one of the Marvel's superhero or yung mga superhero na nakikita mong lumilipad, yung mga ganyan, yung invisible powers. Ganito yung nakikita ko sa kanya or inilalarawan ko sa picture na to ni Bulacan. So if I'm not mistaken and medyo pinahaba pa niya ng konti yung katawan niya dito. It's because yung ginawa niya sa kanyang paa, sa lower extremities niya. And then the hand gesture, hindi mo halatang nakadapa siya. So, mukhang relax din siya dito and perfect. Dito naman tayo kay Cebu. Okay din yung kanyang face card and yun yung nag-save sa kanya dito sa photoshoot na to. And syempre, promoting ang Bragais shoes. Kaya lang, meron kang mapapansin dito. Medyo stiff yung kanyang position. Parang, alam mo yun, yung ang stiff tignan kasi mapapansin mo talaga na medyo hindi siya comfortable sa position niyang ito. By the looks dito sa bandang to, sa shoulders niya, and mahalata mong nakadapa siya. Tapos yung facial expression niya, parang medyo naninigas siya. So, hindi talaga siya comfortable sa position. So, dapat ganito sana ang ginawa ni Cebu, no? Kay VVV of Bacoor, Cavite. So, she is giving us an attitude by giving us yung facial expression niya. Although, medyo napansin natin na parang, alam mo yon, medyo naninigas na rin dito niya, medyo stress din dito niya. Kinomplement niya yung kanyang stress na position by giving us a facial expression. Yung parang ganon. Para hindi mahalatang stressed siya. Pero overall,
okay din yung picture ni Bacoor Cavite. So sana ganito rin yung ginawa ni Cebu, no? Nagbigay din sana siya ng facial expression sa kanyang face. Kay Florida naman tayo. Yung picture niya dito is biniyak niya yung katawan niya. So, parang high fashion tuloy yung ginawa niya dito and pwede mong ilagay sa mga catalog ng mga magazines. So, yung kanyang lower extremities, parang nag-complement sa kanyang mga hand gestures and hindi mo rin makahalata na nakadapa siya sa picture na to with that facial expression. So, overall, para sa akin, very systematic yung ginawa niya dito and pwedeng-pwede siya sa high fashion. Nag-magic din kay Atisa Manalo, no? So, hindi mo makahalata na nakadapa or something nakatingin sila below. So, correct me if I'm wrong dito sa angle. And dito, she is also giving us a character in this photo shoot. So, minaximize niya lahat ng position niya. So, gusto ko din yung kanyang post dito. And hina-highlight talaga niya yung Bragais Hills. Ayan. So, comfortable looking naman yung picture niya. Hindi mo mahahalatang nai-stress siya. And gusto ko din yung picture ni Atisa. Napaka-unique din ang litrato ni Iloilo City Alexi May Brooks. So, makikita mo dito, although halatang nakadapa siya dito, kaya lang the facial expression na hindi mo mapapansin na stressed siya. Napaka-soft tignan, maaliwalas tignan, and then kakaiba din yung ginawa niya dito, parang pang high fashion din yung eksena niya dito. Tapos gusto ko din yung kanyang skin tone na parang contrasting din sa kanyang light na background na gray. Gusto ko rin yung picture ni Zambales dito. As in, makikita mo na mapapatitig ka talaga, no, kung paano niya binaluktot lahat ng parts ng katawan niya dito. O, di ba? So, ang masasabi ko lang dito is high fashion din. So, ganito yung gustong pose na hinahanap ng mga high fashion magazines, ng mga models, yung mga biyak pose na ganito. So, ang galing talaga ng ginawa ni Zambales. So, balikan natin ang review, yung top 10 para sa Bragais photoshoots for Miss Universe Philippines 2024. Ayan, pagbastan nyo mabuti. And for sure, may magko-comment na toxic fans na naman dyan sa comment section o kaya meron na naman magme-message sa akin na magmumura. Expected ko na yan, no? Kasi this is by far one of the parang may mga toxic talaga, sobrang toxic, nag-spread ng negativity, hindi lang sa page ko, kundi maraming sa iba't ibang page din at groups. So, sana iwasan natin yung mga ganitong toxicity kasi hindi siya, hindi siya nakakaganda. Pero anyway, update nga pala natin yung stage. So, ang ganda ng stage, yung lighting, tapos maganda yung aura niya, malinis tignan, and eto na rin yung update. Makikita natin before, ayan yung stage. Under construction pa lang yan. So, nakareceive ng sarit-saring mga komento, usually mga negativity talaga, na hindi sila kontento sa design ng stage. Pero, yung finished product, eto na. Ayan, yung mga bashers tumahimik. Kasi, in fairness, no, the lighting, ang ganda ng lighting, tapos ang galing din yung pagkakakote, yung design ng stage. Kahit na sabihin mo hindi kalakihan, pero maganda siyang tignan, malinis, organized talaga. So, yan yung bagong update sa Miss Universe Philippines. Gaganapin ata yung isa is closed door interview o kaya baka preliminaries. Correct me if I'm wrong dito. So, good vibes lang tayo ha. And that's it for my latest update sa Miss Universe Philippines 2024. Sana nagustuhan nyo. And for more updates, mag-follow lang kayo sa Instagram account ko, The Story of Anthony. Ayan po. And napansin ko pati na rin sa threads, no? Dami nag-add sa akin sa threads, The Story of Anthony rin. Yung name ko doon. So, hanapin nyo lang ako doon. Madali lang naman hanapin. Basta tignan nyo lang yung pagbumukhang ito. Okay, so thank you so much and have a wonderful day and good vibes lang tayong lahat.